So, ang isi-share ko sa'yo ngayon, sa video na to, ito yung dahilan kung bakit ako naging successful dito sa YouTube and kumita ng malaking pera. And pwede mo rin itong magawa kung pag-aaralan mo or makikinig ka sa video or yung buong video na to. Okay? Magagawa mo rin to. Kasi nagawa ko nga siya eh. Okay? And it's actually not that, hard. Okay? Kasi ako, normal na tao lang din naman ako. Parehas lang tayo actually. And hindi naman ako, sobrang matalino or naging honor student dati. Hindi naman ganon. Actually, pilyo pa nga ako eh. Or hindi pa nga ako yung talagang mahilig sa pag-study. Okay? But, nagawa ko pa rin siya. So, kaya mo to. Okay? Very simple lang to. So, anyway, sa mga hindi nakikilala sa akin, sa mga bago dito sa channel, kasi matagal na ako hindi nag-upload sa channel na to. Kung nga pala si Deether, matagal na ako nag-YouTube. Mga 8 years na siguro. Ewan ko lang. I started 2017. Nagsimula ako as a gaming channel. Okay? Nag-upload ako ng mga gaming videos nung high school. Hindi pala high school. College na ata ako siguro. Early college. Mga ganong mga year, nagsimula ako. So, dati, nagsimula ako sa, mumurahing laptop. Okay? Sa kwarto ko na, sobrang liit ng kwarto ko noon. Yung bintana ng kwarto ko, sobrang liit, sobrang init. And, nung graduate ako sa high school, niregaluhan ako ng tita ko ng isang simpleng laptop, yung mura na laptop lang. Yung kayang i-run lang ng laptop is Microsoft Word and browser. Hindi ka talaga makakalaro ng games na mabibigat na games. Yung simpleng laptop lang noon, yung mabibili sa sobrang mura lang actually. And niregalo yun sa akin after ko mag-graduate ng high school. Kasi yun nga, yung kinuha ko is IT, Information Technology. So, kailangan ng mga laptop or PC, gano'n. So, niregaluhan ako. So, sobrang saya ko noon kahit sobrang simple lang ng laptop na yon. Sobrang daming pinagdaanan noon. So, yun, nasa kwarto ako. Sobrang init ng kwarto ko. Sobrang liit. Laptop na binigay ng tita ko, niregalo sa akin. And meron akong mesa, maliit na mesa. And nagsa-squat lang ako. Okay, nagsa-squat lang ako sa sahig. Then, doon ako sa study sa college gamit yung laptop na yon. So, nahook ako sa isang game noon. And, mahilig ako sa games actually talaga. Simula nung bata pa ako. And mahilig ako sa pag-i-edit ng videos. I'm more into art kasi. Hindi ako mahilig mag-aral noon. I'm more into arts, drawing, editing videos, filmmaking, nag-acting ako, member ako ng theater or teatro. I'm more into arts talaga. Doon ako nagsimula sa YouTube. Nakita ko lang din na merong mga creators noon sa YouTube na nag-upload ng mga videos about sa game na nilalaro ko. So, gumawa rin ako kasi I'm mahilig nga ako sa film, sa pag-shoot ng videos, pag-i-edit. Kaya gumawa rin ako. And yung rason ko talaga doon is para sumikat din ako sa game na nilalaro ko. Hindi para sumikat na gamer like PewDiePie or something. Para sumikat lang sa game. And, gumawa lang ng mga, fun videos about sa game. And noon, hindi ko pa talaga ini-expect kasi hindi pa uso dati noon yung kumita ka ng pera dahil sa YouTube. Wala pa noon. And hindi ko
Hindi ko alam na pwede para yun and hindi ko rin siya goal. Okay, hindi ko rin siya, wala akong expectation sa gaming channel ko. Basta naglalaro lang ako ng games. And then, nag-upload ng videos. Yun lang. So, after nun, na-realize ko or na pagtanto ko na pwede palang kumita sa YouTube. And 17,000 na yung subscribers ko before ko na-realize yun. 17,000 na subscribers na. And before ko na-realize na pwede palang kumita. So, sobrang laki na ng channel ko. Para sa akin noon. Sobrang laki na ng channel ko. And sobrang daming na-miss ko na potential earnings pala noon. So, after nun, may nakita lang din akong video na pwede pala i-monetize yung mga videos mo, yung channel mo, and you will earn, money. So, ginawa ko siya. Sinunod ko yung mga proseso, nag-ano ako ng mga YouTube videos about paano i-set up ang AdSense, yung AdSense pin. So yun, and nakakatuwa pa yung AdSense pin pa nun is dapat isi-send pa dito sa mismong bahay mo yung PO box. And hindi ko pa nakuha yun, pinuntahan ko pa yun sa City Hall para makuha lang yung yung pin. So after nun, kumita ko and yung first sweldo ko, naipon na pala yung 3 months na sweldo, naipon pala siya. Kasi hindi ko nakuha. So nung nakuha ko yung first sweldo, it's around nasa 25 to 30,000 siguro yon. And para sa akin nun, college student, sobrang laki na nun. Sobrang solid na nun para sa akin. Kasi di kasi kami mayaman. So, sobrang laki na nun. And ang ginawa ko dun sa pera na yun is bumili ako ng PC. Okay? Pwede rin siya matawag na gaming PC, pero binili ko lang yon sa isang surplus na mga store, yung gumagawa ng yung piso na internet cafe. Binili ko lang siya doon. Okay, second hand surplus. Pero pwede na rin matawag yun na gaming PC kasi sobrang lupit din ng mga specs nun. So, yun yung aking binili and then naglaro ako ng mga iba't ibang games and pinagpatuloy ko yung aking gaming channel. Hanggang sa nasubukan ko rin yung mga freelancing, iba't ibang paraan para kumita online, like freelancing, doing graphic designs, yung gumagawa ng yung copy paste, yung naglalagay ng mga captcha, yung basic na yung mga dinidiscuss ko sa video dito sa Katawa Family. Yung mga ganun, like yung mga side hustles na gamit lang yung cellphone, naglalaro ka lang ng mga simple na games para kumita ng extra 100 pesos, 200. And, napunta rin ako sa freelancing na yung solid yung kitaan din. Yung naging graphic design ako, gumawa ako ng mga thumbnails and all, nagkaroon ng mga western na mga clients, and, kumita din ako doon. The whole college, may mga extra income ako. So, hindi lang sa aking gaming channel. So, nung nag-graduate na ako sa college, ang nangyari sa gaming channel ko is nag-die down siya. Okay? Ganito kasi yung nangyayari sa mga gaming channel. Kapag meron kang isang game na nilalaro and doon ka sumikat sa game na yon, kapag nalaos yung game, malalaos din yung channel mo. Okay? So, yon ang nangyari sa aking gaming channel. Kaya, nag-die down siya. So, ang ginawa ko is nagtrabaho ako. So, after ko nag-graduate, I tried, graphic design and napunta rin ako sa call center. And ito na talaga yung naging parang sign na hindi talaga para sa akin yung pagiging isang, empleyado. Iba-iba naman tayo, okay? May mga tao dyan na para sa inyo yan. May mga tao din na parang kagaya ko rin na parang hindi talaga para sa atin yung pagiging isang empleyado. Nag-call center ako and, hindi ko talaga nagustuhan. Okay? And naging empleyado din ako ng BIR and hindi ko rin siya nagustuhan. Basta, parang ayoko talaga na maging isang empleyado. Like,
may sistema yung parang basta, okay? Parang gusto ko na lang maging isang negosyante, uh, you know, maging isang content creator, magturo, mga ganon. May mga ano talaga, iba't ibang hilig din talaga tayo. So, naging empleyado ako and hindi ko siya natripan or hindi ko siya nagustuhan. So, bumalik ako sa pagiging isang YouTuber. And dun na yung Katawa Family, itong channel na to mismo. Dito na to nabuo around 2019 siguro or basta, okay? Tapos ko mag-graduate and then nag-focus talaga ako sa channel na to. And inaral ko talaga siya. Okay? Inaral ko talaga. Inaral ko kung ano yung nag-work sa aking gaming channel, in-apply ko dito, and naging sobrang effective nito. Hindi ko alam na dahil sa gaming channel ko noon, sobrang nahiligan ko talaga siya, natripan ko talaga siya, and pinag-aralan ko talaga siya. Noong in-apply ko lahat ng mga natutunan ko sa gaming channel, sa lahat ng mga videos na napanood ko, sa lahat na nabasa ko ng mga articles about, social media, YouTube, sa pinag-aralan ko about IT and all, in-apply ko sa Katawa Family and nagbunga talaga siya. In just 3 weeks, 3 weeks lang yung inabot na monetize kagad tong channel na to. And in just 1 month, umabot ang channel na to ng 20,000 subscribers, which is sobrang laki pa noon. Sobrang hirap pa noon abutin. And then in just 1 year, 100,000 nagkaroon talaga kagad ako ng yung YouTube play button. Ganun kabilis, ganun kalupit. And then parang talaga ako, nag all out, Kasi nasabi ko sa sarili ko na hindi ko gusto maging empleyado, na frustrate na ako, and ito na yung gusto kong gawin, and magiging all out ako talaga dito. So lahat ng mga tunan ko, in-apply ko, and then boom, sumabog talaga siya. Sumabog siya. Ngayon 400,000 subscribers, almost ilang milyong views na yung na-produce ng channel na to, and it's just me and yung partner ko na gumagawa ng mga videos, nag-strategize. And that's it. Sobrang lupit ng impact. Yung sweldo, umabot ng 6 digits. Hindi ko na lang i-share. Okay? So, ngayon, ang naging problema naman doon, dahil binuhos ko lahat, is eto rin. Isa din to sa mga hindi talaga maiiwasan din sa mga creators, sa mga nagbabalak na maging creators, is ito yung tinatawag na burnout. Okay? Naging inconsistent ako kasi na-burnout kasi ako kasi binuhos ko lahat. And parang naging repetitive na rin siya. Every single day, kailangan ko mag-produce ng videos, script, mag-iisip ng ideas, and it becomes repetitive. Every single day, ginagawa ko siya. Though, sobrang gusto ko, sobrang hype ko, pero kung normal na tao ka lang, gagawin mo siya in the span of 1 year na repetitive scripting and like 100% every single day, talagang mauubos ka din talaga. Mababurnout ka rin talaga. Hindi man in terms of physically, but yung yung mental, yung pagsa-strategize mo, parang mauubusan ka din talaga ng ideas and creativeness. Okay? So, yun yung nangyari, naging inconsistent din ako. And mahalata nyo naman siguro sa channel kung matagal ka na nagsusubscribe. So, yun. Hanggang pagkatapos nyan, gumawa ako ng iba't ibang mga channel. I'm doing YouTube automation. Okay, gumawa ako ng mga iba't ibang mga channels. Nagkaroon ako ng mga channels na mayroong 25,000 subscribers. Namo-monetize ko lang siya in just a few weeks. Kumikita ako ng decent amount of money. And nagkaroon din ako ng mga clients, coaching, mentorship, and yung mga mini-mentor ko, yung mga kino-coach ko is yung mga taga-ibang bansa, Western. Nagpapatulong sila kung paano palaki ng isang brand,
paano patakbuhin ang isang YouTube automation, and it's okay, sobrang okay. And then naging full-time income ko talaga yung pag-YouTube or yung pag-coach, yung pagtutulong sa ibang mga brands na lumaki ang kanilang YouTube account. Ano din ako, sinubukan ko rin yung TikTok, paano magpalaki ng brands sa TikTok and all of that. Social media algorithms, pinag-aaralan ko, and nahook talaga ako sa content creation in general or social media in general. So baka tinatanong mo ngayon, so Dieter, paano ba abutin yung mga naabot mo sa YouTube? Paano ba ako magkaroon din ng 400,000 subscribers, magkaroon ng YouTube automation, magkaroon ng clients, kumita sa YouTube automation, kumita sa YouTube, lumaki yung earnings? Dieter, paano ko ba yan gawin? Okay? Now, if we talk about on the technical part, okay, technical part ng paano magkaroon ng isang malaking channel, okay, paano mapabilis yung pagkaroon ng maraming views, subscribers, and all of that, yung YouTube success. Technical part, very, very easy and simple lang talaga. Okay? First thing that you need to do is maghanap ka ng isang topic or niche na gusto mong gawin or meron kang alam about something sa topic na yan or niche na yan. Paragi ko na itong inuulit-ulit sa mga videos ko. For example, mahilig kang magluto or gusto mo magluto. Okay? Yun yung dapat mong gawin sa mga videos mo dito sa YouTube or kahit sa anong pang social media yan. Okay, kung gusto mong mag-grow, magkaroon ng personal brand, kumita, o social media, mag-upload ka ng mga content na gusto mong gawin and meron kang alam. Well, kung gusto mo siyang gawin, mautunan mo talaga yan. Kasi gusto mo For example nga, kung gusto mong magluto, 'di ba? Dahil gusto mong magluto, ilo-learn mo talaga yan. Okay? So, yun yung dapat na i-focus mo. Okay? Pero meron din namang, meron ding mga hindi pwede. Like, for example, sa tingin mo, gusto mong kumanta, pero wala kang magandang boses, hindi pwede yon. Okay? Yung lang talaga, yung sa tingin mo, gusto mong gawin, and meron kang talent, or gusto mong gawin, or meron kang knowledge doon. For example nga, yung pagluluto. Okay? Kasi natutunan din naman yan. Though yung pagkakanta, natutunan din naman yun. Yung pagsasayaw, natutunan din yun kung gusto mo talagang gawin. So yun, maghanap ka ng isang topic or niche na gusto mong gawin or ginagawa mo na and meron kang alam. Okay? So for example nga, yung pagluluto. So for example, isa kang chef or isa kang mom. Okay, stay-at-home mom na magaling magluto or mahilig magluto. Yan yung gawin mo. Okay, yan yung i-post mo. Next is gumawa ka ng madaming videos about it. Okay, sobrang dami. Well, hindi ka naman, mag-enjoy ka naman kasi sobrang mahilig ka magluto Gumawa ka ng madaming videos about it. And yung pangatlo is share or solve other people's problem. Ituro mo kung ano yung mga pwede mong maturo sa mga viewers mo. I-solve mo yung problem nila. For example, hindi sila marunong magluto ng kare-kare. Okay? Turuan mo sila ngayon magluto ng kare-kare. Ganun lang kasimple ang YouTube or ang social media. Ganun lang siya kasimple talaga on a technical part. Okay? Magdidepende na lang yan sa kung gaano ka ka-confident humarap sa camera. Or ano ka ba? Entertaining ka ba? Okay? Marunong ka mag-joke. Okay? Yun yung mga iba-iba nating mga strategy or traits. Okay? Kaya iba-iba din yung mga tao na meron din talaga mga tao na mabilis sumikat Kasi nga nakakatawa sila. The way sila mag-explain, super confident. So, yun lang yung pagkakaiba-iba ng
bilis na pag-grow ng isang channel? Well, mautunan mo rin naman yan. For example, isa kang stay-at-home mom ngayon na gusto mo magluto, mahilig ka magluto, pero nahihiya ka pa sa camera, well, mautunan mo rin yan. Okay? The fast you learn kung paano humarap sa camera, paano magturo, ganun din yung kabilis mong mag-grow sa isang social media or sa YouTube. Yung technical part, ganun lang yun. Okay? So, hindi ko masyadong pag-uusapan yung technical part sa video na to. Ito talaga yung gusto kong ibigay na lesson sa'yo ngayon. Ito yung valuable na message or na lesson na gusto kong iparating sa'yo ngayon sa video na to. And ito yung sa tingin ko, yung pinaka magiging effective. And nangyari din sa akin to, sobrang effective. And sa mga client ko, ito yon ang lesson na to. Enjoy the process. Okay? And sobrang mag-i-improve ka talaga. I-enjoy mo ang proseso. And sobrang mag-i-improve yung quality ng content mo, yung quality ng mga pagtuturo mo, yung value na sinishare mo is mag-i-improve talaga kapag ini-enjoy mo siya or nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo. Enjoy the process. Okay? Huwag ka munang mag-chase ng mga malulupit na achievements. Like, kailangan maabot ko yung 100,000 subscribers kagad-agad. Or 10,000 subscribers. Or 400,000 subscribers. Or dapat yung earnings, eto talaga malaki. Subscribers ko, dami, views ko, dapat sobrang millions. Huwag ka munang mag-chase ng mga numbers. Okay? The first thing that you need to do, kung gusto mo magsimula or nagsisimula ka na and gusto mong mag-grow ng mabilis, is you need to enjoy the process, yung ginagawa mo, yung pagko-content creation. Hindi ka dapat, marami sa atin ngayon, and ginagawa ko rin to dati, is all we think about, isip natin is yung earnings. Yung kitain natin, yung pera. Okay? And it will lead to burnout talaga. Burnout ka talaga, maubos talaga yung creativity mo, and you will go to a repetitive, yung cycle na ginagawa mo araw-araw, na parang naging repetitive na siya, and you will burn out. Okay? So, yung pinaka-lesson na gusto kong matutunan mo or makuha mo sa video na to, yung pinaka-value is enjoying the process. And everything, matutunan mo talaga sobrang bilis. Okay? Kapag nai-enjoy mo yung proseso. And, actually, matagal ko ring natutunan yan or na-apply yung pag i-enjoy sa ginagawa yung content. Matagal ko rin niya natutunan actually kasi dati yung hinahabol ko din is yung mga numbers and super nakakapagod. And katagalan kapag, for example, naabot mo na yung 100,000 or na-monetize ka na, kumita ka na ng decent amount of money, parang ka rin, parang hindi mo na gustong gawin. Parang naging repetitive na. Kasi hindi mo nai-enjoy yung ginagawa mo. So, dapat you enjoy the process and piliin mo yung topic or niche na gusto mong ginagawa talaga. Like, hindi ka lang napipilitan. For example, mahilig ka sa may nakita ko na subscribers, mahilig ka sa mga kalapate or pigeon racing. Yun, mag-focus ka dun sa kalapate. Pigeon racing. Hobby mo yan. Gawa ka ng video about yan. And then, you will become big. Okay? Mautunan mo lahat ng sobrang bilis dahil nai-enjoy mo yung ginagawa mo. Okay? For example, ako, nai-enjoy ko na ngayon or kahit dati pa,
yung paggawa ng mga content, pag-edit ng mga videos, um, pag pag-freelancing, graphic design, and I'm really into arts, okay? Kung anong klaseng man arts man yan, performing arts, drawing, being on the video, editing the video, nai-enjoy ko pala siya. Kaya, ini-enjoy ko na talaga ngayon. Hindi ko siya parang ginagawang trabaho or kahit ano man yan. So, ginagawa ko lang talaga siya dahil gusto ko. Okay? And, natutunan ko na rin gustuhin or mahalin yung pagtuturo. Parang pagiging teacher. Pero, sa video nga lang. So, anyways, yun yung pinaka gusto kong talagang matutunan mo. Is yung pag-i-enjoy sa proseso. Okay? Kung mahilig ka sa kalapate, pigeon racing, yun yung gawin mong content, please. Wag na yung iba. Kasi meron kasing iba na naghahanap talaga ng mga niche or topic na feeling nila magkakaroon sila ng views and then yun yung ginagawa nila. Wag yun. Kung mahilig ka sa hip-hop, mga rap artist, rap music, mahilig ka doon, palagi kang nanonood ng mga flip top and all of that rap culture, yun yung gawin mong video, yung topic, pag-usapan mo yun. And sigurado kong marami kang masishare na value sa mga nanonood sa'yo kasi hilig mo siya, gusto mo siya, hobby mo siya. Mahilig ka sa kalapate, mahilig ka sa isda, sure akong marami kang masishare about sa topic na yan kasi mahilig ka eh. Ako dati nahilig din ako sa isda, sa mga goldfish. Pumupunta ako sa mga competition ng goldfish. So, nagplano nga ako noon na gumawa din ng channel about goldfish, about sa mga isda. Kaso hindi ko pala siya talaga gusto. Like naging hobby ko lang siya, like pang na oras. Kaya ngayon wala na akong goldfish. And tama na hindi ako naggumawa ng content about goldfish kasi sobrang naging ko pa lang siya, pastime lang pala, hindi pala talaga ako ganon kahilig sa goldfish. But, hanapin mo kung ano yung talagang gusto mong gawin sa buong buhay mo. Like, ganon talaga. And i-enjoy mo yung proseso. Ito yung pinaka-technique kung paano mo matutunan ng mabilis yung isang bagay. Dapat mo muna siyang ma-enjoy. For example, mahilig ka maglaro ng basketball. Okay? Mahilig ka maglaro ng basketball. Gusto mo siyang ginagawa. Sure ako, sobrang dali mo lang maintindihan things about basketball. Sigurado akong, for example, gusto mong matutunan paano gawa ng specific na dribble. For sure akong madali mo lang magagawa yan kasi gusto mo siya. Gusto mo yung basketball. Compare mo sa mga taong hindi gusto yung basketball. Mas madali mo talaga siyang magagawa. And madali mo rin siyang matuturo. Kasi ang nagagawa mo siya ng sobrang simple lang. So, ganun din. For example din, sa pagluluto. Kung mahilig ka magluto, for sure masarap ka din magluto. Kasi mahilig ka eh. And i-compare mo sa tao na hindi mahilig magluto, kung magko-compete kayo, mas magaling ka talaga. Kasi mahilig ka eh, gusto mong ginagawa mo. Compare sa tao na hindi gustong yung pagluluto. Ganun lang. Enjoy the process. Okay? Dapat mahal mo yung ginagawa mo. And eto pa, i-celebrate mo rin yung mga small wins mo. Okay? Ni-enjoy mo yung proseso and sineselebrate mo rin yung mga konting achievement mo. For example, nagkaroon ka ng 100 subscribers. I-celebrate mo yun. 50 subscribers. Celebrate mo yun. 200 subscribers. I-celebrate mo. Yung views, nagkaroon ka ng 100 views, 20 views, or kahit 10 na views lang, celebrate mo rin yun. Small wins. Okay? Enjoy mo lahat. Okay? Small wins, i-celebrate mo yon and
magiging madali talaga yung YouTube journey mo. And sobrang bilis mo lang talagang matuto pag ganun, ine-enjoy mo siya. So, ganun lang. Yun lang sa video na to. I-comment mo sa baba yung mga konting mga achievements mo, small wins mo sa YouTube channel mo. Or kung meron kang tanong, i-comment mo sa baba. And I hope sana meron kang natutunan ngayon sa video na to. It's, ako lang to, it's just me yapping. Gustong magbigay, mag-transfer ng valuable na lesson or knowledge sa'yo ngayon sa video na to. And I hope meron ka talaga natutunan. Comment ka sa baba kung meron kang tanong para sa akin. And meron din about sa maraming nag-email sa akin, nagme-message, nagko-comment about sa coaching and mentoring. Well, meron naman talaga akong ganun. Kaso nga lang, yung mga clients ko is na yung mga nasa West. Okay? Though gusto ko rin naman talagang magkaroon ng client sa Philippines, mga Pinoy. Pero yung kasi, yung naging presyo ko na kasi sa coaching is dollars. So, but anyways, kung meron naman sa mga viewers dyan, subscribers na merong mga businesses na, meron ng mga negosyo, gusto magkaroon ng isang brand account or gustong magkaroon ng isang solid na YouTube account and gusto ng tulong ko or ng coaching ko or mentoring, pwede ka naman mag-reach out sa aking Instagram. Ilalagay ko na lang sa description. Though, kaya na sinabi ko, dollars yung aking presyo. So, yun. Mag-reach out sa aking Instagram. And, yung coaching program ko naman is, meron naman akong coaching program na sa loob lang ng 2 oras. Okay? Like, one-on-one coaching, 2 hours. Meron akong ganon. Pero sa monthly coaching program, meron din akong ganon. Well, i-walk through ko kayo kung paano palaki ng isang YouTube channel in very fast. Yun nga lang, dollars yung aking yun, yung sinisingil ko. But anyways, kung meron kang negosyo, seryoso ka, okay, you can contact me or sa Instagram ko, lalagay ko sa description. But, yun, sana may natutunan ka sa video na to. Well, di mo naman kailangan talaga ng one-on-one coaching. Manood ka lang ng mga videos ko, ganito. Para lang, yung coaching kasi is para lang yun sa mga negosyante na sobrang busy na. Okay? Wala nang oras para, wala siya masyadong oras. Okay? So, yun. Comment ka sa ibaba na mga small achievement mo, small wins. And kung merong tanong para sa akin, comment. Maraming salamat kung nandito ka hanggang sa dulo. Sobrang salamat talaga. And talagang hinabaan ko talaga tong video na to para sa'yo. So, alam ko magiging successful ka rin dito sa YouTube or sa kahit anumang social media. Comment ka sa baba. Maraming salamat. See you on my next video. So, Roto, no?